Sa isang tense na laro na 10-8-106, nag-viral ang huling play sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Marcus Smart mismo ang nagsabi, "I got to the body and Keyonte George tried to draw foul. Then Nurkic set a physical screen and the officials let us play." Sa video na ito, titingnan natin step by step kung paano nangyari ang play, bakit ito naging crucial sa resulta, at ano ang epekto nito sa laro. Kasama rin ang isang malaking NBA news update na may kinalaman sa Lakers at G League collapse. Sa huling 10 segundo ng laro at nag-set up si Marcus Smart ng strategy na alam niyang makakaapekto sa defense ng Jazz. Binangga niya ang defender para subukang makakuha ng foul habang may bola pa sa labas ng bounds. Kasunod nito, nag-set si Jusuf Nurkic ng malakas na screen at ayon kay Smart, pinayagan ng referees na let us play. Sa play na ito, bumagsak ang shot ng Jazz at nanalo ang Lakers sa pinakamalapit na margin. Ayon sa NBA Last 2 Minutes report, may dalawang tawag na dapat sana ay laban sa Lakers sa huling 10 segundo. Isa kay Maxi Kleber at isa kay Marcus Smart. Ibig sabihin, bagamat panalo ang Lakers, may konting kontrobersya sa officiating. Ang report na ito ay bahagi ng transparency ng liga sa mga critical moments at napapakita na kahit sa professional level, may margin for human error ang referees. Ang ginawa ni Smart ay typical sa kanya. Physical at aggressive, alam niya kung paano i-pressure ang defender at mag-create ng situational advantage. Ang screen ni Nurkic ay nakatulong sa Lakers para ma-disrupt ang defense at makuha ang mismatch. Ang detalye na the officials let us play ay nagpapakita na may bahagi ng laro na nakadepende sa referee interpretation. Sa ganitong sitwasyon, ang kombinasyon ng skill, strategy at officiating ang nag-decide ng outcome. Bukod dito, may update din sa Lakers organization. Ayon kay Shams Charania, ang Memphis Grizzlies ay planong isign si guard Kobe Bufkin gamit ang 10-day hardship exception. Si Bufkin, number 15 pick sa 2023 NBA draft, ay tinawag mula sa South Bay Lakers G League team at papasok na sa kanyang ikatlang NBA season. Para sa Lakers, ito ay malinaw na reminder na ang kanilang young talents ay nakikita ng ibang teams at may oportunidad sa NBA. Kaya mahalaga na mapanatili ang player development sa G League. Hindi lang basta panalo ito para sa Lakers. Dapat maging aral ito na sa mga huling minuto, importante ang focus, awareness at consistency. Kahit nakinabang sa calls, dapat handa ang team sa bawat senaryo, lalo na kung high stakes ang laro. Mahalaga rin na i-handle ng players ang pressure at manatiling composed para hindi malito sa critical moments. Ang laro at ang news kay Bufkin ay nagpapakita na sa NBA, hindi lang skills ang kailangan, awareness, timing at opportunity management ay critical din. Para kay Marcus Smart, malinaw na malaki ang role ng experience niya, pero kailangan ding maging proactive sa huling minuto. Para sa Lakers, panalo ngayon pero dapat i-improve ang last-second execution at mindset. Para sa young Lakers players tulad ni Bufkin, malinaw na may demand sa league para sa kanilang talent, kaya mahalaga ang development sa G League. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!